pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Hindi, real talk lang ha. Kakaiba ho talaga itong si Ping Lacson dito sa administration na to. Talagang pwede ho siyang bansagan na whitewash king. Dahil yung takbo ng Blue Ribbon na yan, na nung siya pa ang namumuno, kung saan lang ho niya gustong ibaling, doon lang nagpupunta. Mantakin nyo, nagpadalo siya ng 2 babae na naka-face mask, nakatakip ang mata. Diba? Tapos pagka tinanong ni Senator Rodante Marcoleta, yung 2 hiniharap niya, siya naman sumasagot. Pero bago natin pag-usapan yung interview na yan, netong si Attorney Michael Powa at netong live na to ni Senator Cayetano, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan. Kasi mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Senator Cayetano. Good. Praise God for this opportunity. Mga ka-Facebook, family ko sa Facebook, dito po sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao po, na binisita po natin ang mga taga Davao, Sarangani, at Jensan yesterday. At syempre po, parating special mention ang mga talagang nagmamalasakit, hindi lang sa ating ekonomiya, hindi lang sa kanilang pamilya, pero sa ating buong bansa, ang ating mahal na mga OFWs. Magandang hapon po sa inyo ngayon. Sa pagbati po natin ng magandang hapon na ang ating pong topic today, pag-usapan natin ng konti yung impeachment process para bago to mag-umpisa in almost more or less 2 weeks from now, medyo mas familiar na po tayo lahat. Pangalawa po, yung mga issues surrounding the Blue Ribbon Committee and yung ibang statements po na ginawa ng ilan nating mga opisyal, maging si Senator Lacson, maging si Senate President Win Gatchalian or si Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo. And then today is a special day sa Pamilya Cayetano. Ang tawag po namin ay everlasting life anniversary, no? Kasi tayo'y naniniwala when you are in Christ, you have everlasting life. So nung binawian ng physical na katawan o ng buhay yung katawan ng aking ama dito, naniniwala kami, yun ang birthday niya in heaven. So, ano yan, June 24. Tagal na po, 23 years. Parang sobrang tagal, pero syempre, dun sa mga nagmamahal sa kanya, parang kahapon lang, no? So, let's start with a biblical principle, no? Yan. Ang purpose po natin in saying verses ay dalawa. One, I want to communicate that in everything we do, napaka-importante na kasama yung ating creator. Yung creator or yung manufacturer, siya nakakaalam ng purpose ng bawat isa. So, ang nag-manufacture or nag-create ng Toyota o Mitsubishi o BYD, siya may karapatan maglabas ng owner's manual o kaya ng user's guide, di ba? Ang nag-create ng iPhone, Samsung, Huawei, lahat ng napakagagandang mga cellphone, di ba? Yung user guide niyan or yung mga tips or yung mga upgrade sa kanyang operating system, yung manufacturer nakakaalam. So ako'y naniniwala din sa ating bansa, sa mundong ito, meron divine creator. So the second purpose is really not the verse per se, but the biblical principle involved, no? So, yung addressing myself to Christians, we believe kasi that the word is a living word, di ba? Ibig sabihin, hindi lang to aral sa eskwelahan, hindi lang to math or science or history. Living word to, it changes you. Having said that, even for non-believers or those who believe something different, or even kasi sa Christian community, di ba, napakadaming denominations, may major differences, for example, evangelicals at saka ang Catholics. But even yung Catholics, di ba, between yung Opus Dei at saka yung Jesuits, or ganun din sa evangelical, kung Pentecostal, kung Baptist, Presbyterian, di ba? Napakarami pong mga pagkakaiba, pero may core beliefs. And these core beliefs, I'll call them
principles, 'di ba? Biblical principles. Kaya paulit-ulit po tayo na we can debate on opinions. Opinion 'yun eh. So natural, opinion mo iba sa opinion ko. So, pag sinabi ni Lani, mas gusto niyang ang suot ko ay blazer or suit. Pag sinabi naman ni Tintoy na, sir, mas gusto ko pag suot mo t-shirt lang na plain. Pag sinabi naman ni George, iba talaga jacket. Kita mo si Robin Padilla, ang gaganda ng jacket, di ba? So, opinion yun di ba? Ang facts, dapat hindi tayo nagdidebate. Kaya nga fact yun Ibig sabihin, yun talaga. Di ba? So, is the world flat or is it round? Naku po. Nung wala pang way Yari to tayo prove dyan. it as a fact, some people said it's an opinion. Pero nung may iba ng scientific way, lalo na nung nakapunta na ng space ang mga tao, tapos nakitang bilog, it's a fact na bilog. But nowadays, pati ang facts, dinidebate. Kaya may alternative facts or may fake news pa nga kung fake talaga. That's why let's go to principles. And what principle do I want to apply today? Yung biblical principle na kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Or what we sow, we will reap, di ba? So, mula pa elementary or sa bahay, tinuturuan tayo na kung anong itatanim, yan ang aanihin. So, hindi ka pwede magtanim ng mangga, tapos santol ang iyong aanihin. So, there is a tragedy, yung school shooting and then yung stabbing. And although it's happened before yung stabbing, and although napapanood natin sa television, for example, na nangyari sa US, I cannot imagine, of course, the parents. I mean, remember si ate po lost a child a few months after birth, at sabi nga niya na no matter how people say, I understand, we feel for you, habang hindi mo naramdaman ay hindi mo masasabi. So, I just wanna really pray for the parents, pray for the loved ones ng mga nasawi, and of course, ask people to, to be sensitive, to pray for them. So, having said that, I also cannot say I can understand how the community feels, di ba? How yung classmates, yung mga na-trauma na bata, how the PTA, how yung mga homeroom teachers, how yung barangay, the barangay captain, everything it's just a shock to us, di ba? So, we have to reflect kasi kung anong tinatanim natin sa isip ng mga bata. So, isang lumabas na kasi yung mga violent na mga applications or yung mga napapanood sa social media. In a sense, hindi bago po yan kasi nung bata kami, kaya nga na-ban din yung video games and then may ilan mga cartoons na na-ban din. Kasi given naman sa atin lahat na garbage in is garbage out. But siguro ang gusto ko lang i-contribute sa discussion, nung araw kasi you may ask, bakit ibang-iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it can be any kind of abuse, di ba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. And dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na. That's why nga, I won't go there, but yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ang drugs kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalita na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, minsan mas madalas pa, may news ng heinous crimes o napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings
killings sa school, hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po sa bahay. So the reason po that we're more sensitive when it is schools, churches, or home is because this is the place where children should be safe. 'Di ba? Sa bahay, kasi nga, bahay mo yun eh. 'Di ba? Sino pang magmamahal sa iyo sa mundong ito, aside from God, kung hindi pamilya mo? Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kung sino man nasa bahay. 'Di ba? Church din, 'di ba? Why do you go there? You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world. At mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang, na-injure ka, or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then, of course, school. Because we send our children to school para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not oil or gas or gold or livestock, di ba? It's our children. So we expect those three places to be safe, no? So I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tignan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it, baka sabihin nyo, ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Eh guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata sa lansangan at saka sa social media. 'Di ba? And then, mga churches, most are punong-puno. So, yung supervision din or yung personal time, iba-iba, depende sa church. And then homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So my point is lang, we have to solve the problems, but we have to have very, very deep thought into this problem because existential to sa pamilya ng bawat Pilipino. So again, I join the millions who are praying and also nakikiramay dun sa mga Naaloko to talaga yung nangyari na yun dun sa mga namatayan, no? Kahit sino naman hong magulang, di ba? Yung tipong ibalita sa iyo na merong nangyari sa anak mo. Tapos sa ganun pang klaseng kaparaanan. Nakakalungkot to talaga. And then of course we understand their cry for justice. And definitely this problem with teenagers who think that they can do anything, the discussion has been there for more than 10 years. Di ba? So uminit na ulit yung discussion niya noong 2016 pa, 2026 na eh. So, tama si Senator Robin na if there's a reason to call a special session, it'll be that. Di ba? So, hindi po dahilan na wala pang members yung minority sa Committee on Justice because everyone can participate eh. Hindi naman kailangan yung botohan dyan eh. It's really getting to a consensus of what what law will be most proactive and relevant to us where we can protect our young people, not expose them to criminality, not treat them as hardened criminals, but also deter them and their parents from going into violence and violent crimes. No? So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So I'll just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagtatrial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So, I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema.
So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Diba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles, unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Yeah. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. Yan. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there. For example, pag sinabing customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta.
Ang problema mga kababayan, nagmukhang barya eh. Yung Napolis, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho ha, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin eh. Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya, mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree whether we believe what he said or hindi that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson. Yan. Di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. Nabuko. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Correct, Siya na tama. nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto Tama, credible, tama. eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo, nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? Bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin. Basta dito na lang. Kasi, why? So, I mean, I won't go into the reasons. Obvious naman, di ba? So, we have the rest of this week. We have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Oras ko yun eh. Ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. Magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero kung sasabihin nyo, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-usapan sa
impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. May reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Committee de Absuelto, ano yun, aaway ni Trililing at ni Gordon yun. Noong tinawag niyang Committee de Absuelto ang Blue Ribbon, noong chairperson pa si, itong si Gordon. Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman, na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Pambihira. Magaling whitewash king. Ibang klase, oh. Gusto yung pumuti. Naglalaba kayo. Isa lang ang tatawagin nyo. Si Ping Lacson lang ho yan, mga kababayan. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon, pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just wanna say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot. Magiging drug resistant yung strain, di ba? So parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Tama. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na Titigil pakiramdam mo. hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na From Napoles to flood control. Grabe po. Correct. Diba? Galing talaga nitong si Senator Cayetano. Huwag mo natin pahintulutan na ika nga mabina tayo, no? Baga yung antibiotic, kumbaga dapat dire-diretso. Kaya kailangan natin tapusin tong flood control na to. Sa gayong paraan, hindi na maiiwasan niya ang pagbalik ng sakit na yan. Kung sakaling magkasakit man tayo, hindi na ganito kalala. Yung tipong trilyon na pinag-uusapan, di ba? Having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo,
let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag ka gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number 2, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, 'di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko diyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami diyan, 'di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. ka eh. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung... si Senator Bato, walang warrant silang alam. Di ba? So, paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for. No? So, maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Madalas niya sabihin sa amin na, Alan, Renren, Lino, Pia, I can leave you, sa house, sa money, pero mauubos yan. Pero the education, pag sineryoso nyo, walang makakaagaw sa inyo yan. Then, my mom's a teacher. My dad was a disciplinarian. So there's so many things I can tell you about my dad and salamat sa mga nakaalala sa kanya. But the most important thing is, nung nagkasakit siya, he had an encounter. No? And he saw a light. Ang tawag nung iba doon, Damascus experience. Kasi he kept on crying and that he kept on saying, why me? So akala namin, kasi ako yung nasa labas noon, din mami ko nasa kwarto, so I ran to see them. Actually, I woke up, para ako nahagis from the couch to the floor. We were in the US noon, nagpapagamot siya. And then he was crying, why me, why me? So sabi ko, why me? Kasi nga, medyo hindi pa niya alam na cancer sa tiyan yun. Akala pa namin liver. Pero masakit parati, may pain parati. Pero nung sinabi niyang why me, sabi niya, alam niya yung ilaw na yun, na-feel niya na si God yun. At why me? Kasi parang sino siya para sabihin sa kanya ng Diyos na buhay siya, na I am a living God. Di ba? Yun yung interpretation ko. So, hindi yun yung exact words. So, after that, alam nyo, may message on that. Ang message niya, number 1, make God number 1 in your life. And number 2, spend a little bit of time every day with God. So, sa dami ng pwede ko sabihin about my dad, I know if he was here, ang dami niyang gustong sabihin, pero ang ulit-ulitin niya yon na mga kababayan, mga kapatid, make God number 1 in our life. And then number 2, always spend time with God. So I have a week naman at hindi rin ako nakapag-post nung Father's Day. Medyo parang 10 years ako hindi may migraine, but nagkamali ako. I drank grapefruit, citrus yon, so nag-migraine ako nung Sunday. But I can spend naman the next few days telling you also something about Father's Day, about my dad. But what I want to say about Father's Day and about my dad is that hindi tayo pwedeng fatherless. And in attending nga the Go Convention ng Victory Church, yung unang speaker doon, hindi ako naka-attend pero pinaalala sa akin ng isang very close sa akin, Bishop June. I have the transcript. Meron siyang article, Fatherless No More. I hope many people can read that. I'll see if it's available, no. But basically, sinasabi niya yung tao na feeling niya fatherless siya. And there's so many of that experience kasi madaming single parents na. But iba pa daw pagka-community, pagbansa, ang nakapag-feel na fatherless. But we don't have to feel fatherless because we do have God the Father. And regardless of our belief, maraming nagdadasal Diyos Ama, di ba? So, now, there are people kasi who have bad experience sa tatay. Whether in abandon, whether abusive, di ba? Kaya, pag sinabi mong a father's love,
doble yung pag-ulila nila, yung pangungulila, di ba? Double eh. Kasi yung hindi ka naka-experience, tapos nakikita mo sa iba, na-experience sila isang father, nangungulila ka. Pero kung na-experience mo, tapos bad ang experience mo, hindi mo maiintindihan the Father's love. So yun ang aking prayer this week na di lang naman dapat one day ang Father's Day. Gawin na natin Father's Day, Father's Week, di ba? Na ma-experience natin ang pagmamahal ng isang tatay. So yan din ang reminder ko, maging lalaki o babae, ang barangay captain, ang principal sa school, ang director sa gobyerno, ang mayors, governors, sa ating mahal na Pangulo, di ba? Let's not let people feel that they're fatherless. So ngayon na may economic crisis, problema nung earthquake sa Mindanao, yung pong mga killings na nangyayari sa mga eskwelahan, nangyari po sa Ateneo basketball team, people are looking for a father, di ba? And sometimes you didn't ask to be the father, pero kung ikaw ay barangay captain, kung ikaw ay mayor, governor, ikaw ay presidente, ikaw ay head ng COA, ikaw ay head ng AFP, ikaw ay head ng PNP, people need a father. So sa ating pagdadasal at pagse-celebrate ng Father Day, let's also pray for the other fathers sa ating bansa. Kasi kapag naramdaman talaga ang pagmamahal ng isang tatay, mararamdaman mo yung yung protection, yung comfort, at saka kahit may uncertainties, alam mong may pangahawakan ka, di ba? Right. So let me stop there and hope, di ba, na despite lahat tong division sa ating bansa, man-navigate po natin yung Blue Ribbon Committee, yung impeachment, and then itong mga sunod-sunod na violent crimes na nangyayari sa ating bansa. Don't forget about our economy, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Planting season ngayon medyo okay, but because of the Israel-US war, yung kakulangan ng fertilizer, additional problem. Even before the fertilizer may shortage at nagmahal, problematic na ang ating buong agriculture sector. No? And every administration has promised they'll do more. I honor the secretaries of agriculture. Many of them have done a lot, pero napakarami pang pangangailangan ng ating bansa. And I fear that storm season is coming. Kita nyo po, konting ulan, baha, kaliwat kanan, di ba? I mean, again kung anong itatanim yan, ang aanihin. Nung pumutok yung flood control scam, yun na ang nabanggit na natin po yan, di ba? Na pagka hindi mo tinuloy yung ibang flood control projects, yung linis-linis lang, tapos massive urbanization, tuloy-tuloy yung pollution, climate change. So, yung dadating na baha, dadating na super El Nino, dadating na economic, sunod-sunod na problema. So, let's pray, no? For father of a nation, father ng schools, father ng mga bawat bayan at syudad, di ba? So, kailangan po natin yan. So, thank you for the time you spend with me dito. And thank you sa mga kapatid natin sa media. God bless you po. Yun. Maraming salamat, Senator Alan Peter Cayetano. Punta na ho tayo dito kay Atty. Michael Powa. Okay. Thank you for having us po. Opo. Ano po ba yung ibig sabihin ng it is the same set of documents pero ayaw pirmahan ng depensa pero pinipirmahan naman ng prosecution? Thank you po for that question. No? Kailangan natin klaruhin yan. Ibig sabihin po kasi, for example, there is sabihin na natin, COA report. No? Merong COA report, may kopya yung prosecution, may kopya yung defense. So ang sinasabi po ay yan po ay common evidence, kumbaga, o common document. Pero sa amin po, ang gusto po sana ng depensa ay mamarkahan both yung copy ng prosecution at yung copy ng defense. Bakit po? Kasi po, unang-una, syempre, minsan, katulad kahapon, nagka-discrepancy dun sa documentation. Meron silang isang document, meron din kaming same document, pero yung amin ay kompleto, yung sa prosecution ay nagkulang yung isang pahina. I think it was page 10. So may mga ganung bagay na gusto sana nating maiwasan. Kaya ang gusto po namin,
hindi naman po sa ayaw namin pirmahan. Ang gusto lang po namin is pirmahan yung, or markahan yung document na hawak ng prosecution, pero mamarkahan din yung document na hawak ng defense. Pangalawa po dyan, minsan po kasi may mga document na ang isang panig ay photocopy lamang, ang nasa amin naman po ay certified true copy. So, para sa amin, hindi po siya common document literally, no? Dahil iba po yung photocopy, iba rin po yung certified true copy. So, ang sa amin lang po, just for due diligence for our client also, no? Gusto lang namin na, kahit na sabihin nating the document appears to be the same, we want both documents, meaning the documents held or being presented by the prosecution and the documents being presented by the defense to both be marked. Okay. So, well, listening to you, it sounds completely logical and agreeable. Bakit, Opo. meron po ba kayong pagtatalo sa mga puntong yan with the Wala naman defense? po. In fact, I'd like to thank also the prosecution kasi pumapayag naman po sila, no? Wala kaming naging issue and explain namin na this is how we do pre-marking and yun naman po ang ginagawa ngayon. So, hindi naman po siya naging issue. Ayun, okay. So, mukhang moving forward, magkakasundo naman po kayo ng prosecution on that point. Opo, ang talaga naman pong problema, it's not really, I want to be fair din, no? Even to the prosecution, obviously also to the members of the Secretariat of the Impeachment Court. I want to be fair and say na hindi naman problema ng mga panig, no? It's really the volume of documents that we are marking right now. Kaya po, medyo tumatagal yung marking, but it's still within schedule, no? Attorney Powa, dito ba sa pre-trial conference ay mapag-uusapan din kung gaano katagal ang itatakbo ng impeachment trial at ano po ang posisyon ng depensa? Tingin niyo ho, ano po ang reasonable time at haba ng itatakbo nitong trial? Opo, thank you Sir Willard. Dito po, hindi naman mabibigay talaga yung exact number of days, for example, no, ng trial. Ang mangyari lang is sinasabi ng magkabilang panig kung ilan araw yung kailangan nila. So, I think for the prosecution, ang sinabi nila is around 62 days. Ang sa amin naman po ay at least 30 days, no? Ano pong ibig sabihin na at least 30 days? Hindi po namin sinasabi na 30 days lang yung kailangan namin. What we're saying is at least, meaning at the minimum, we will need 30 days. Bakit po hindi pa tayo makapagbigay ng eksaktong numero? Because syempre, sa course of the trial, ang nauna pong magpresenta ng ebidensya ay ang prosecution. So tayo, we will just have to determine based on the presentation made by the prosecution kung ano ang mga or ilang witnesses ang kailangan naming i-present, no? If we need to rebut anything. Pwede rin naman, nasa tingin namin, hindi naman napatunayan ng prosecution, so wala na kaming i-represent. Pwede rin pong ganun. That's why it varies po, no? And that's why we cannot give an exact number of days. Yes. So, tama po yung nabasa ko na you are somewhat agreeable that hindi kasya ang 30 araw. Opo, definitely. I think I was asked that by one of the Senate media at ang sabi po sabi daw ni Representative Luistro, it might take more than 3 months. And I said, I agree with that. Kasi, ano po, no? Una-una, when we say days, it means days where trial is held. So, kung ang schedule po ay 3 times a week, 3 days lang po a week ang trial dates, no? So, definitely po, I agree with Representative Luistro that 3 months may seem a bit tight. Okay. So, yung mga nagsasabi po na na delaying tactics po yung mga nangyayari ngayon. Wala po. I definitely deny that. I don't think there are delaying tactics on both sides, no? On the prosecution or the defense. Of course, I am not supposed to speak for them, but I want to be fair naman to the prosecution, no? Wala pong delaying tactics. We're doing all we can. In fact, nag-uusap kami araw-araw kung paano pa mapapabilis ang proseso. Today, there will be some adjustments, no? For example, dati po, ang isang article ng impeachment ay isang marking station lang.
Nung isang araw, nagbago kami for the article on confidential funds. Ginawa na pong 2 marking station, tapos kahapon naging 3. Ngayong araw naman po, yung Article 2, yung unexplained wealth, no, yung alleged unexplained wealth na article, for the past few days, isang marking station lang siya. Ngayon gagawin na pong 2 para kumbaga mahati-hati na yung mga dokumento at simultaneously mamarkahan at mapabilis yung proseso. And this has been agreed by both parties. Okay, Marites lang ba ito, Willard, yung nabalitaan ko na Yan, Marites. ayaw nilang ipalabas ang ilang mga dokumento mula sa, like SALN or certain bank documents. Tama ba yung narinig ko na ayaw po ng depensa na ito po'y ilabas? Wala po kaming ganung wala pa pong ganung nangyayari. Probably po, ang nababanggit nyo ay yung motion namin, yung nag-file kami ng aming answer, para po ma-exclude yung ibang ebidensya. Ang pinanggagalingan po namin dito ay ito pong mga ebidensya na to ay unang-una hindi parte noong mga original complaints na inihain laban sa Vice Presidente, which has been our position all along. And secondly, ang impeachable offenses po ay offenses lamang allegedly committed during the term or tenure of the Vice President as an impeachable officer. No? So may mga legal arguments po dyan, but I cannot go right into the detail dahil kami po'y bawal mag-disclose sa public, no, mag-discuss on the merits of the case. Ayon po yun sa rules ng Senate as an impeachment court. I see. At yung impeachment court na Attorney Corina, ano po ang magdidesisyon kung ito ba ay i-exclude talaga sa kalakaran ng trial? Opo, tama po yun. Tama po yun. And Attorney Powa, ano ho ang paninindigan ngayon ng court patungkol naman sa mga surprise witnesses? We were given the opportunity to reserve, yung witnesses, meaning meron tayong mga witnesses na hindi natin pinangalanan pero sinasabi natin kung ano ang purpose ng mga witnesses na to para to sa seguridad ng mga witnesses, no? Ang sa amin naman, we are asking for disclosure, no? At least 3 days before isasalang yung witness, may mga ganyang usapin. Kami, wala naman kaming binigay na araw sa ngayon. Ang gusto lang namin, disclosure talaga kung ano ang magiging order of trial at sino yung mga witnesses na i-represent sa kung anong araw. Para nung sa ganun, mapaghandaan naman po natin, no? At mapaghandaan ng bawat panig at pati na rin ng mga senator judges. Oo. Doon ho sa nabanggit na order, napagkasundo na ho ba kung ano yung sequencing, kumbaga anong article ang uunahing i-present? Yan naman po sa aming pananaw ay within the prerogative of the prosecution. So, kung ano naman po ang gusto nilang order, wala naman po tayong problema dyan. Ang sa atin lang ay disclosure, nang sa ganun, makapaghanda tayo ng maayos. Ayun, okay. So, ito po ay hanggang kailan po kaya? Pero meron po ba kayong fearless forecast? Like, if this were to be pegged against former impeachment trials, gaano katagal po kaya ito? Well, Ms. Corina, yung previous, I think, was around 4 months, 5 months, if I'm not mistaken, no? Yung kay former Chief Justice Corona. Sa atin naman, we're siguro looking at the same timeline, but hopefully, hanggat naman maaring pabilisin, I think both parties naman are interested to expedite matters kasi wala naman sa ating gustong tumagal din po ito. Opo. Hindi pa pala na didesisyonan kung sino ang magiging presiding officer. Dami kayang pagdesisyonan. Umalis na ako, wala bumalik, pa po wala pa tayo rin. dun. Opo, what's your view on Senate President Chis Escudero or maybe Senator Kiko Pangilinan floated as presiding officer? Well, pag nagtatanong po ako dyan, Ms. Corina, sa amin naman, as long as naayon sa saligang batas natin, wala naman tayong binabiolate ng mga batas at it is internal to the Senate, sa amin naman, we have no preference kung sino yung presiding officer. Whoever it is, I think we have to give the benefit of the doubt and the wisdom to the Senate. So tayo lang po, kaya natin harapin kahit sino man ang presiding officer. If a certain, ito po, theoretically, if a certain senator judge
parang concludes against what to you is clearly logic. Kunwari, illogical yung kanyang presentasyon ng justification ng kanyang conclusion. Are you allowed to question it? If the presiding officer po rules on a matter, I think there's a way, if I'm not mistaken, no, we can sort of throw it to the body, lalo na kung may ibang center judge who has a differing opinion, they can throw it to the body for to divide the house, no, magkakaroon ng botohan, yung mga ganyang bagay. But sa atin, syempre, utmost respect tayo sa mga senator judges, and of course, first and foremost, the presiding officer. Hindi naman po siya kakaiba, kahit naman po sa regular courts, there might be instances when we don't agree with the judge, but the judge is the judge. Because in this very highly politically charged political exercise, parang kung may mga agenda na lumitaw at malinaw na malinaw, paano mo yan kukontrahin? Opo, no. Actually, we have to admit, no, that this is really both legal and political, and we are not naive to the fact that it's political. But to be honest, right now at this point, I don't want to cast any aspersions. We want to give the benefit of the doubt to all of the center judges, and of course, including the presiding officer. And I'm sure naman po, no, that they are also preparing, and then they are equipped with the proper personnel around them to also help them, no, kung pagdating sa mga legal points. Attorney Powa, will Vice President Sara Duterte personally appear during the trial? If not, take the witness stand, watch the proceedings personally. Opo, sa ngayon, ang parati kong sinasagot dyan kung kinakailangan, no? What do I mean by that? Siyempre, we will have to, as defense counsels, we will have to see muna ano yung takbo ng trial. If there is a need for her to present, to be there, or if there's a need to present her, that's the only time, no, that we will advise her to do so. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayo magbibigyan ng categorical answer on that part. Okay. Pinaghahandaan na ho ba ng depensa yung magiging possible debate tungkol sa required number of votes to convict an impeachable official? Kasi may usapan na baka posibleng bumaba yung tinatawag na denominator o yung kinakailangang boto kung may ilang senador na hindi makakapag-participate actively sa proceedings. Opo, definitely, no, meron tayong posisyon na dyan, and siyempre po, hindi ko na ikakaila na talagang napaghandaan na rin namin yan. But sa ngayon, kaya the reason why I haven't been commenting kahit sa mga ambush interviews is because wala pa naman pong categorical or official pronouncement from the Senate sitting as an impeachment court. So sa ngayon, puro mga online debates, mga haka-haka. Siguro, mas maganda na intayin muna natin kung ano ba talaga ang pananaw ng impeachment court. And if it is not aligned with our position, we will definitely make our position on record. And we will definitely seek remedies, no, on that matter. And that means raising it, no, to a higher court, maybe, Attorney Powa? Possibly. That's always a possibility, sir. All right. But I don't want to preempt anything because right now, wala pa talaga pong nababanggit or wala pong official announcement or pronouncement ang impeachment court. Opo. Ayun, okay. So, maybe one of our last questions, if Senators Bato de la Rosa or, say, Senator Marcoleta are arrested or become unable to participate, ano na naman po ba ang magiging 2/3 vote requirement? Are you already preparing for that possibility? Yes po, sa amin, of course, without giving much detail, para sa amin, the Constitution is clear on the matter. Of course, there will be differing opinions, but we're ready, ma'am. We're ready to in case that comes up. Okay, so pinag-uusapan. But it's a very real possibility, ano po? Yes po, yes po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Michael Powa. Napakahusay ho talaga. Magaling ho ang tagapagsalita nitong si VP Sara na si Attorney Michael Powa pagdating sa mga interview na yan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.